Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Panginoong Dakila, pinupuri at pinasasalamatan ka namin para sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Itinataas po namin sa inyo ngayong sandaling ito ang paghihingi ng kapayapaan ng aming mga puso at isip. Panginoon, alam mo ang aming mga kahinaan at kakulangan sa iyo, kung kaya't ipinapanalangin po namin sa iyo na biyayaan mo kami ng sapat na katatagan ng loob at malalim na pagmamahal na magmumula sa iyo. Iwaksin niyo po sa aming mga puso ang anumang galit at puot na umusbong at nananatili sa aming mga puso. Gayon din ang aming isip. Alisin niyo po sa amin ang mga alalahaning hindi namin nalalampasan at mapagtagumbayan ang lahat ng mga pagsubok na binigay niyo sa amin. Ang lahat ng ito ay itinatas namin sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Talino at puso. Hatid ang serbisyong may talino at puso. Tungo sa mas matatag na Batangas para sa bagong Pilipinas. Tara na, sakay na, aarangkada na. Ito po ang inyong Friday edition ng Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Magandang umaga Southern Luzon at magandang umaga lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Agosto, August 15, 2025. Narito na pong muli ang inyong paboritong kapasada tuwing umaga sa mas pinalakas at pinalawak po na programa ng bawat Batanggenyo, maparadyo man o online. Ako po ang inyong kasangga sa balitaan at kwentuhan, Jonathan Macaraig. Good morning mga kabiyahe all over the world. Sa ngalan po ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng Provincial Information Office, samahan niyo po muli kami ang inyong muli sa loob ng isang oras na talakayan na nakalaan sa public service. Ito naman po ang inyong katiwala sa paghahatid ng impormasyon, Millicent Ramos. Ayun, at bukod nga po sa ating Facebook live streaming dito sa atin sa Batangas PIO Facebook page, tayo rin po ay napapakinggan sa ating partner radio station sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Sa mga katiwala po nating nakatutok sa ating live streaming, show us some love and support naman dyan. Pusuan na po ang aming programa, mag-comment na po ng inyong mga pagbati and share this video para po sa mas dagdag pang Friday vibes. Lalo't higit at isip, kahapon ay kung kailan tayo ay paglabas ulit natin. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. So, ingat-ingat pa rin sa ating mga kababayan. Higit lalo na kapag nagmamaneho or pumapasada, madulas ang kalsada,
mag-ingat-ingat po tayong Mabilis lahat. ba kayo nakasakay kahapon? Mabilis naman at mabilis ding nakauwi at buti naman at medyo tila-tila na nung paggabi. Ayan. At hindi po makukumpleto ang ating pagpasada kung walang ating mga pagbati. Hello and happy Friday morning po. Unang-una syempre sa ina na po ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, Vice Governor Dodo Mandanas, sa ating po mga board members, sa lahat po ng mga kasamahan namin dito, kasamahan namin kawani dito sa pamahalaang panlalawigan. At syempre sa mga nakatutok po sa atin, maparadyo man o online. Good morning po everyone. Ayun, at para naman bumati sa ating mga online viewers, kasama rin natin this Friday morning kung saan tayo ay Black Friday. Yes. Parang daming nakaitim ngayong araw na ito. Ang ating kabalikat sa pagbibigay ng mga napapanahong mga kaalaman, Tala Cabello. Ayun, happy Friday morning mga kapasada. Ayan, kamusta naman kaya kayo? Yan, batiin na nga po natin ang mga nakatutok sa ating Facebook live streaming ngayon. Good morning sa iyo, Mon Carag, kay Aces Corolio, kay Shirley Balmes, good morning, kay Gerard Sison na palaging nakatutok, good morning. Kay Ella Kayabat, kay Nitz Lapa, kay Nilda De Villa, good morning sa iyo. Kay Tita Nenet Ona, ayan, isang pagpalang araw daw po ng Biyernes sa ating lahat at patnubayan at gabayan daw po tayo ng ating poong may kapal. Ayan, thank you naman Tita Nenet. Yan, good morning din sa'yo kay Julius de la Cruz, kay Harold Lopez de Guzman, kay Almira Baler. Ayan, good morning bestie, kamusta ka naman dyan? Ayan, ilan lamang nga po yan sa mga nakatutok sa atin ngayon. At para naman po syempre sa ilang mga anunsyo, ayan, mula nga po sa meron po tayo ngayong ginaganap na Batangas Community Food Market po. Ayan po ay mula sa Provincial Agriculture Office. Kaya po inaanyayahan po namin ang lahat na dumalo at makaisa sa ating Batangas Community Food Market na gaganapin po sa Provincial Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Ngayon po yung Biyernes, August 15, 2025. Tampok po sa pagtitipong ito ang sariwang gulay at prutas mula po sa ating mga lokal na magsasaka, masarap at lutong bahay na pagkain, mga produktong gawa ng komunidad, gaya ng kakanin at tinapay at espesyal na tinapay mula po sa Cuenca, Batangas, at marami pang iba. Layunin nga po ng programang ito na suportahan ang lokal na kabuhayan at palakasin ang ugnayan ng komunidad. Kaya tara na, makisaya, makikain at mamili ng sariwa. Yan, libre nga po ang pagpasok, kaya wag pong kakalimutan na magdala ng eco bag. Ayun. Samantala po, mula naman po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipinapaabot po ang paalala sa publiko tungkol po sa nakatakdang power interruption sa ilang mga bahagi po ng Batangas ngayong Biyernes, August 15 po, 2025, mula po alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga apektadong lugar po ay sakop ng Bathalec 2 at Ibaan Electric Corporation. Ang dahilan po ng pagkaantala ng kuryente ay ang pag-alis ng sirang overhead ground wire na naapektuhan ng kidlat sa Batangas, Ibaan, Rosario at sa barangay Talaibon, Ibaan, Batangas. Samantala, sa darating naman pong Sabado, bukas po yan, August 16, 2025, mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, magkakaroon pong muli ng power interruption ng mga lugar na sakop ng Bathalec 2. Ang pagsasagawa po ng scheduled power interruption ay para po mas maayos at magandang daloy ng serbisyo ng kuryente. Kaya po ipinapaabot na gagawin ng GCP ang lahat ng makakaya upang maibalik ang kuryente ng mas maaga at ayon sa nakatakdang oras. Kay Jonat, si Taisan? Ayun, maraming salamat kasamang Tala. At ayun nga, patuloy po, nagpapatuloy ang ating Governor VSR Community Food Market dito po sa Dream Zone kung saan mabibili nyo po ang iba't ibang mga produkto mula sa mga Batanggenyo para sa mga Batanggenyo. So, yan po ay mabibili nyo ng murang-mura, lalo't higit yan po ay farm gate price. At tulong na din natin sa ating mga magsasaka at higit lalo sa ating mga mangingisdang Batanggenyo na kagaya nga ng nabanggit ng ating Governor at ISM ay bumubuti na ang lagay ng ating mga mangingisda base dun nga sa naging na pagkaka-apekto nila dun sa syempre yung ating habagat, epekto ng habagat, and of course yung issue nga na pumalibot doon sa lawa ng Taal.
Pero gayon pa man, sabi nga ng ating governor, tuloy-tuloy po na ipapahatid o ibibigay ang tulong sa ating mga mangingisdang Batanggenyo. Kung anong nasimulan, mararamdaman pa rin po hanggang sa huli. Kung kaya nga't ako'y nag-order agad ng 2 kilong maliputo, sariwang-sariwa po. Kaya po yung sa mga malapit lang po dito sa paligid-libot ng ang Kapitolyo, magtungo na po kayo dito para makapamili po kayo ng mga sariwang prutas, gulay at saka isda po. Ayun. Ayan. So again, maraming salamat kasamang tala. Ngayon nga pong umaga, samot-saring mga paksa po ang ihahatid namin sa inyo. Partikular po ang mga balitang ating nakalap sa loob at labas ng atin pong probinsya. Kasama na po dyan ang ilang mga gabay at paalalang pangkalusugan. At syempre, bukod po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Ayun, kaya naman, subaybayan po ang lahat ng yan. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Ihahatid po sa atin yan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 15, 2025. Ayon sa pag-asa ay southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa timog bahagi ng Luzon at buong Visayas at Mindanao. Kaya asahan na magdudulot ito ng mga pag-ulan at mga thunderstorm na posibleng makaapekto sa hapon hanggang gabi. Sa ngayon ay wala tayong namataan o binabantayan na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 92% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 70% tsansa ng pag-ulan at sa kanlurang parte ng Batangas ay may 91% tsansa ng pag-ulan, samantala sa timog parte ay may 71% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:42 ng umaga at lulubog mamayang 6:19 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. Mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Jomedil nag-uulat. Magandang umaga po. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Talino at puso. Ayun, at nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:49 na po ng umaga. So ayun, dumako muna po tayo sa ating mga pagbabalita.
Mula po sa bulwagang pangbalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang mga pasada ng mga balita. Sa pagpapatuloy ng serbisyong may hatid na saya, ngiti at sigla para sa mga Batanggenyo, muling nagtipon-tipon ang mga opisyal at kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para sa lingguhang pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas na pinangasawaan ng Office of the Provincial Agriculturist noong ika-11 ng Agosto taong kasalukuyan sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Sa mensahe ni Governor Vilma Santos Recto, hindi niya nakalimutang ipahayag ang taus-puso niyang pasasalamat sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan na patuloy na nagbigay ng suporta at serbisyo sa mga mamamayang Batanggenyo lalo na sa panahon ng pangangailangan. Sa kaparehong araw, personal na nagtungo si Governor Vilma Santos Recto sa bayan ng Mataas na Kahoy at Balete upang maipaabot ang tulong sa mga mangingisdang naapektuhan ang kabuhayan. Bahagi ito ng mga tinutulungang kababayang mangingisda sa mga bayan sa palibot ng lawa ng Taal dahil sa mabababang demand sa isda sanhi ng insidente ng mga nawawalang sabungero. Pinangunahan ng pamamahagi ng ayuda ng Provincial Assistance for Community Public Employment, Youth and Sports Development Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Agriculture Office at Provincial Treasurer's Office. Bahagi rin ng aktibidad ang muling pag-arangkada ng Mobile Community Kitchen ng PSWDO na pinangasiwa ng mga kawani ng naturang tanggapan. Naging kabahagi sa pagtitipon sina Mataas na Kahoy Mayor Ellery Guardiola Silva at Sangguniang Bayan CWS Representative Edwin Guardiola. Unang ginang ng Bayan ng Balete Mayora Lali Maralit at kanilang Sangguniang Bayan, Provincial Administrator Attorney Joel Monte Alto, Chief of Staff Mr. June Dihan, Office of the Governor Head Ms. Sara Adolfo at mga department heads ng Kapitolyo. Samantala, para naman mas paigtingin ang balikatan tungo sa matatag at responsableng pagpapalaganap ng impormasyon, nagtipon ng mga City and Municipal Information Officers ng mga pamahalaang panlalawigan ng Batangas noong ika-11 ng Agosto 2025 para sa kanilang quarterly meeting sa Provincial Information Office Conference Room dito po sa building ng Kapitolyo, Lungsod ng Batangas. Nakadaupang palad ng mga public information officers si Governor Vilma Santos Recto na malugod na tinanggap ang mga kapwa lingkod bayan at ipinahayag ang kanyang kahandaang maging katuwang ng mga ito sa mga proyektong kaugnay ng public service. Nagkaroon naman ng talakayan ng grupo bilang samahan sa pangunguna ni Interim President Marilu Walhati, ang PIO ng ang pamahalaang panglungsod ng Batangas, katuwang ang mga opisyal at kawani ng Batangas Capital PIO patungkol sa pagpropose ng bylaws at mga planong proyekto at aktibidad na maaaring magkasamang isakatuparan ng mga IOs sa mga darating na buwan. Gayun ding nakapulong ni Governor Vilma Santos Recto ang mga opisyal at kinatawan ng Development Bank of the Philippines na pinangunahan ni DBP President and Chief Executive Officers Michael De Jesus. Nagbigay kortesiya ang mga nasabing bisita para pagtalakayan ng ilang mga mahahalagang ugnayan o partnerships na inaasahang makakatulong sa mas malawak na paghahatid serbisyo sa mga Batanggenyo. Ayan, samantala pinangunahan naman ni Provincial Administrator Attorney Joel L. Monte Alto kasama sina Provincial Planning and Development Officer Marisa Mendoza at Provincial Legal Officer Attorney Louis Mark Dalawampu ang isang pagpupulong kaugnay sa paghahatid ng kasalukuyang updates sa Nasugbu-Bawan Expressway Project na ginanap noong araw ng Martes, ika-12 ng Agosto 2025 sa PPDO Conference Room, Capital Site, Batangas City. Sa naturang pulong, muling tinalakay ni San Miguel Corporation at mga opisyal ng pamahalaang palalawigan ng Batangas ang patungkol sa naturang proyekto, kabilang ang ilang mga mahahalagang dapat bigyang pansin at isaalang-alang para sa pagpapatuloy ng implementasyon ng NBEX. Bukod sa tanggapang nabanggit, naging bahagi rin ng pagpupulong ang mga kinatawan ng Provincial Engineers Office at PERT Consult International. Ang NBEX project ay isang state-of-the-art 4-line
toll road na may habang 61 kilometers na inaasahang magdurugtong o magkokonekta sa mga bayan ng Nasugbu at Bawan at magsisilbing crucial link sa pagitan ng eastern at western regions ng probinsya na magbabawas sa tagal ng biyahe mula sa mga nasabing munisipalidad sa loob ng 45 minuto mula sa kasalukuyang halos 1.5 oras. 9:54 na po ng umaga. Noong araw ng Miyerkules, August 13, 2025, ang mga bayan ng Agoncillo at San Nicolas naman ang tinungo ng mga lingkod bayan ng Kapitolyo sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto. Ito ay upang maipaabot ang tulong para pa rin sa mga mangingisdang naapektuhan ang kabuhayan. Pinangunahan ng pamamahagi ng ayuda ng Provincial Assistance for Community Public Employment, Youth and Sports Development Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Agriculture Office at Provincial Treasurer's Office. Kasabay rin ito, nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga benepisaryo ng Aid to Individuals in Crisis Situation o AICS. Andito rin ang Mobile Community Kitchen ng PSWDO na binangasiwaan ng mga kawani ng naturang tanggapan. Naging kabahagi sa pagtitipon sina Agoncillo Mayor Cindy Reyes at ng kanilang sangguniang bayan. Sa San Nicolas Mayor Lester Disagon at kanilang sangguniang bayan 3rd District Board Member Fred Corona, Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, Chief of Staff Sir June Dihan, Office of the Governor Head Sara Adolfo, and Executive Assistants at mga department heads ng pamahalaang panlalawigan. Samantala, bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office ng kanilang mga programa, alinsunod na rin sa gabay ng HEARTS program ni Governor Vilma Santos Recto, nagsagawa ang naturang tanggapan ng isang benchmarking activity noong ika-6 ng Agosto taong kasalukuyan sa Kalatagan LGU Training Hall, Bayan ng Kalatagan, Lalawigan ng Batangas. Ang naturang aktibidad ay kaugnay sa pagtugon sa mga suliranin na pamamahala ng basura ng lalawigan sa pamamagitan ng paghihikayat sa publiko para sa responsableng pangangalaga sa kapaligiran, pagpapatatag ng upcycling at circular economy practices sa mga paaralan, at iba pang institusyon sa iba't ibang lungsod at bayan sa Batangas na magsisimula sa Project Cube. Layunin din ng proyekto na makalikha ng kita sa pamamagitan ng pag-upcycle ng basura upang makinabang ang mga mag-aaral, lokal na paaralan, mga lokal na barangay at mga civil society organizations kung saan kabilang ang mga samahan ng kababaihan. Bukod dito, sinuportahan ng programa ang pagtatayo ng mga material recovery facilities at ang pagtanggap ng donasyon ng mga produktong mula sa upcycling sa mga community beneficiaries. Katuwang ang mga pribadong institusyon gaya ng Tetra Pak Philippines Incorporated, Friends of Hope Incorporated at Sentinel Upcycling. Bahagi rin ng aktibidad ang presentasyon tungkol sa Kalatagan Solid Waste Management Programs and Projects, Introduction to the Eco-Banking in Kalatagan, tamang pagpapatupad ng eco-banking sa paaralan ng Kalatagan at discussion on capability for Project Cube. Nakiisa sa benchmarking activities sina PG Enro Officer in Charge Dr. Maribic P.S. Mas, San Pascual Municipal Administrator Ms. Jerkely H. Sandoval, San Antonio Elementary School Principal Mr. Christopher Dalisay, Mabini Municipal ENR Officer Mr. Constancio Ronald Dida Castillo, Department of Education, Mabini District Superintendent Dr. Luisito Cantos, Mainaga San Francisco Integrated School Principal Dr. Ofelia M. Del Mundo, Petron Batangas Terminal Head Mr. Joseph Nolla, Solid Waste Management Section Head ng Santa Tomas City Ms. Jenny Agripa, Mr. Armando Mandigma ng Pepsi Cola Philippines at Ms. Arlene Din Adams ng DepEd Santo Tomas. Dumalo at aktibong naging katuwang din sa ginanap na pagtitipon sina Bawan Municipal ENR Officer Representative Ms. Mabel De Leon, Lemery Municipal ENR Officer Mr. Gary Mendoza at Sinisian Port and Industrial Park Manager Ms. Jennifer Halili.
Ang oras po natin, 9:59 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, patuloy po kami maghahatid ng ilan pang mga pagbabalita. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtasang lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Dino at puso. At nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 10:03 in the morning. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, mula sa zero budget ay makakatanggap na ng 53.3 billion pesos na pondo para sa 2026. Ang Philippine Health Insurance Corporation ayon sa proposed National Expenditure Program ng Department of Budget and Management. Nitong Miyerkules, August 13, na itinurn over na ng DBM ang 6.793 trillion pesos NEP sa Kamara na isasailalim sa deliberasyon sa susunod na buwan upang likhain ang sarili nitong General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Tinaasan sa proposed 2026 budget ng DBM ang budget para sa healthcare sector ng 23.6%, kabilang dito ang alokasyon para sa mga subsidiya ng PhilHealth.
Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang pagpapataas sa pondo ng PhilHealth ay sasakop sa insurance premiums ng indirect contributors, maging ang pondo para sa medical assistance sa indigent at financially incapacitated patients. Nakaayon ito sa pagsisiguro ni Finance Secretary Ralph Recto noong Hulyo na ibabalik ng pamahalaan ang budget ng PhilHealth. Matatandaan na tinapyasan ng Kongreso ang budget ng PhilHealth na ipinagtanggol naman ng Marcos administration sa pagsasabing mayroon pang sapat na reserve funds ang state insurer na magagamit para sa operasyon at healthcare insurance coverage. Naghahain ng petisyon ng ilang health advocates sa Korte Suprema na kumekwestiyon sa zero subsidy na labag umano sa constitutional rights ng mga Filipino sa kalusugan at Universal Healthcare Act. Ikinasa ng isang mababatas ang panukalang batas na magbibigay ng libreng annual medical check-up sa lahat ng mamamayan na aakwiin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, kabilang ang basic laboratory test tulad ng blood sugar at cholesterol screenings. Nakatakda sa Senate Bill No. 97 na may titulong Free Annual Medical Check-up Act na inihain ni Senator Mark Villar na lubhang nakakaalarma ang datos mula sa Social Weather Station na 63% ng Pilipino ang nagsisilbing mahirap sila sa huling yugto ng 2024 na pinakamataas sa mga nakaraang taon. Sinabi ni Villar na nakikita sa numero ang malalim na pakikibaka ng mamamayan sa ekonomiya, kabilang ang kawalan ng mapagkukunan ng pangunahing pangangailangan tulad ng masustansyang pagkain, sapat na pabahay na may sanidad at tuloy-tuloy na supply ng tubig, elektrisidad at iba pa at makakayanang healthcare. Anya, kapag naghandog ng libreng annual medical check-up, mahihimok ang lahat ng Pilipino na kumonsulta sa doktor ng regular kaya madaling matukoy at magamot ang anumang sakit. Giit ng senador na layunin ng panukala na mabawasan ang pabigat sa pananalapi ng pamilya, partikular sa naghihikahos. Karagdagan pa sa ating pasada balita, tinintahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. araw ng Miyerkules, August 13, ang Republic Act No. 12232 o pagpapaliban ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections mula December 2025 na magiging November 2026. Inayos at itinakda rin ang term of office ng mga barangay sangguniang kabataan officials ng 4 na taon. Sa ilalim ng batas, walang barangay official ang maaaring magsilbi ng mahigit sa 3 magkakasunod na termino sa parehong posisyon, habang ang SK officials naman ay maaaring maglingkod ng 1 termino lamang. Ang susunod na BSKE ay idaraos sa unang Lunes ng November 2026 at kada 4 na taon pagkatapos noon, ang mga nanalo ay kagyat na uupo sa kanilang posisyon sa December 1 kasunod ng eleksyon. Ang iba pang detalye, pasadahan mo, Tala Cabello. Sa kabilang dako, ang incumbent officials ay mananatili sa isang holdover capacity maliban kapag inalis o sinuspinde, subalit ito ay magsisilbi para sa kanilang 3rd consecutive term ay pagbabawalan na ang hangarin ng re-election sa 2026. Samantala, ang Commission on Elections o COMELEC ay may mandato na magpalabas ng implementing rules sa loob ng 90 days na pagiging epektibo ng batas. Nauna rito, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mainam na ipagpaliban ito upang mabigyang focus ang nakatakdang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Giit ng Pangulo, kakatapos lang ng midterm elections at nakatakda rin ang kauna-unang halalan para sa BARMM Parliament sa Oktubre na isang makasaysayang yugto dahil unang pagkakataon itong gagawin. Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang halalan sa BARMM para sa tagumpay ng peace process sa rehiyon. Dagdag pa niya, mismong Commission on Elections na rin ang nagsabing hindi nila kakayanin kung isasabay pa ang barangay at SK elections sa BARMM polls.
Paliwanag pa ng Pangulo, hindi rin lalabag sa desisyon ng Korte Suprema ang pagpapaliban dahil hindi nito paiikliin ang termino ng mga kasalukuyang barangay officials, kundi palalawigin pa nga. Aniya, ito ang pinakasensible na solusyon upang maiwasan ang pagsabay ng halalan at matiyak ang maayos na paghahanda para sa BARMM elections. Samantala, BSP pinapadisconnect ang e-wallet sa online games. Iniutos ni Bangko Sentral ng Pilipinas sa electronic wallet na i-unlink ang kanilang serbisyo sa mga online gambling platform sa loob ng 48 hours. Ginawa ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan ang direktiba ng pagdinig ng Senado kahapon. Nangangahulugan ito na dapat ay wala ng mga laro sa online na pagsusugal na magagamit sa pamamagitan ng mga e-wallet. Gayunman, kinuwestiyon ng senador kung bakit kakailanganin ng e-wallet ng 2 araw na palugit. Ipinaliwanag ni Tangonan na ang institusyon ay nangangailangan ng panahon upang alisin ang mga link sa mga site na ito. Idinagdag niya na nagbibigay din ito ng panahon sa mga mamimili na mag-withdraw ng kanilang pera mula sa kanilang mga online gaming account. Samantala, sinabi naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro H. Tenco na pinag-iisipan nilang payagan lamang ang pagsusugal sa mga betting stations tulad ng mano-manong pagtaya sa karera ng kabayo. Nang ungkatin ang issue ng posibleng pagsuspinde ng paggamit ng credit card sa online gambling, nilinaw ni Tenco na hindi pinapayagan ng PAGCOR na gamitin ang credit card para bayaran ang mga utang ng sugal. Ayon, maraming salamat kasamang Tala at yan po ang pasada ng mga balita ngayong araw, August 15, 2025. Ang oras po natin, 10:10 in the morning. Sa amin pong pagbabalik, hatid naman namin ang ilang mga mahalagang anunsyo at gabay pang kalusugan para pa rin po sa inyong kabatiran. Ang lahat po ng yan sa aming pagbabalik, wala pong maglilipat ng istasyon, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Ineng, nag-aalburuto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. At patuloy po kayong nakatutok sa inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras nga po natin ngayon sa buong kapuluan, 10:12 na po in the morning. At para pasadahan muna ang ilang mga mahahalagang anunsyo at aktibidad ng ating pamahalaang panlalawigan, ibabahagi po yan sa atin ni kasamang Tala. Ayan, magandang umaga pa rin po. Ayan, Happy International Youth Day naman po sa ating lahat. Yan, kasama pa rin pala ako sa Youth Day na yan. Bakit? Ilang taon ba ang makukonsider na ikaw ay isa pa ring kabataan? Yes. Siguro pero parang alam ko hanggang 30 years old ata. Oh, kasama pa tayo. Sa National Youth Commission yan, parang sayang 30 ata. Kung di ako nagkakamali. 30. Ay, sayang, 32 na pala ako. Ay, napatingin sa akin si Abon. Ayan, kaya nga po kaisang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pagdiriwang ng International Youth Day at Linggo ng Kabataan nung 12 po yan ng Agosto 2025. Sa araw na ito at sa buong isang linggo ng obserbasyon ng Linggo ng Kabataan, binibigyang halaga dito ang kakayahan, kapasidad at kagalingan ng bawat isang kabataan.
Nakasentro ang selebrasyon ngayong taon sa temang Local Youth Actions for Sustainable Development Goals and Beyond, kung saan hinihikayat ang mga kabataan, higit lalo ang mga kabataang leader na bawat komunidad na palakasin ang kampanya para sa katuparan ng SDGs sa inaasahang titiyak sa pangangalaga ng kalikasan, pagsiguro ng kapayapaan at kasaganahan, at pagbibigay ng solusyon sa iba't ibang mga kasalukuyang issue na kinakaharap ng lipunan. Ayan, at syempre pagbati po ng Happy Fiesta sa bayan po yan ng Lemery. Pinagdiriwang po ang makulay na fiesta ng Lemery mula August 12 hanggang August 16, 2025. Isang linggong puno ng kasiyahan, tradisyon at pagkakaisa ng bawat Lemerenyo. Kaugnay nito, inaanyayahan po ang lahat sa mga sumusunod po na aktibidad. Ngayong araw nga po ng Biyernes, August 15, 2025, gaganapin po ang makulay na street and court dancing na magsisimula ng alas 6 ng umaga sa Municipal Covered Court. At sa Sabado na po, bukas po yan, August 16, 2025, bilang pagtatapos po ng fiesta, huwag palampasin ang bumper-to-bumper car show, off-road show, bike-to-bike show, nagaganapin po sa SM Lemery Parking Ground simula po alas 7 yan ng umaga. At syempre, para naman po yan sa mga naghahanap naman po ng trabaho, narito po ang mga bakanteng posisyon ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna po ng Provincial Human Resource and Management Office para po sa mga sumusunod na posisyon para po sa iba't ibang opisina. Sa Office of the Provincial Administrator, bakante po ang Provincial Government Assistant Department Head. Sa Office of the Provincial Engineer, bakante po ang Supervising Administrative Officer at Administrative Aid 3 naman po sa Office of the Legal Officer. Para naman po sa Provincial Health Office, bakante pa rin po ang posisyon ng Sanitation Inspector 1 at Administrative Aid 3 naman po para sa Office of the Provincial Legal Officer. Ang mga interesado po at kwalipikadong aplikante ay dapat magsumite ng application letter, fully accomplished personal data sheet with recent passport size picture, performance rating in the last rating period, photocopy of Certificate of Eligibility Rating License, at syempre po photocopy of Transcript of Records. Ipasa po ang aplikasyon kay Ma'am Ann B. De Castro, OIC ng Provincial Human Resource and Management Office, o ipadala po sa email na phrmobats.recruitment2024b@yahoo.com. Manatili lamang pong nakatutok sa biyaheng Kapitolyo para po sa iba't ibang bakanteng posisyon na maaari nyo pong applyan. Maaari nyo rin pong bisitahin ang Facebook page ng Batangas Provincial Peso at ang website po ng batangas.gov.ph para po sa buong detalye sa mga bakanteng posisyon. At yan muna po ang ilan sa aking mga hatid na impormasyon. Balik po muna sa inyo. Ayan. Thank you so much, kasamang Tala. At syempre, kagaya nga ng ating naipangako, hindi magtatapos ang ating pagbasada ngayong araw ng Biyernes kung hindi po tayo nakakapagbahagi ng gabay pangkalusugan sa inyo po, sa ating mga kababayan. So kagaya nga po ng ating binibigyan laging prioridad ni Governor Vilma Santos Recto, syempre kasama dyan dun sa Hearts program niya yung atin pong health o yung mga programa at tulong pagdating sa kalusugan ng bawat Batanggenyo. So para po sa ating pagpasada ng kalusugan mo, number 1 sa puso ko, ihahatid po natin ang ilang mga gabay paalala pagdating po sa influenza-like illness. Higit lalo po na paiba-iba at pabago-bago po at papalit-palit ang atin pong panahon na nararanasan ngayon. Kagaya nga na lamang nung umaga, kahapon, mainit. Pagdating ng hapon ay biglang bumuhos ang ulan. So una sa lahat, ano po ba ang influenza-like illness? At Isent? Ano nga po ang influenza-like illness? Mga nakakahawang sakit na sanhi ng iba't ibang virus o bakterya na nagdudulot ng infeksyon sa ilong, lalamunan at sa baga. At ayon nga po sa World Health Organization, ito ay isang impeksyon na may kasamang lagnat na hindi bababa sa 38 Celsius at ubo na nagsimula sa loob ng 10 araw. Ay paano nga ba naman po ito naiipasang influenza-like illness? Ito po ang
Siyempre, nandiyan po yung droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit. Ang pangalawa po ay paghahawak sa mga gamit na kontaminado at maihuhawak ito sa bibig, ilong at mata. At ang pang-tatlo po ay lubos na nakakahawa ang taong may sakit sa unang 3 hanggang 4 na araw kahit walang sintomas. At ito po, ano po ang dapat gawin kung ikaw ay may sintomas? Una po, manatili sa bahay at umiwas sa pakikisalamuha sa ibang tao. Umiwas sa mga taong nabibilang sa high risk tulad ng may edad na 65 years old o higit pa, mga taong may ibang sakit na diabetes, asthma o sakit sa puso o syempre ang buntis din po at ang mga batang 4 na taon pababa. Syempre po, magsuot po tayo ng face mask sa mga kaso kung saan ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay hindi maiiwasan. Uminom ng gamot sa lagnat tulad po ng paracetamol at ang panghuli po ay siguraduhin may sapat na pahinga, uminom ng tubig at kumain ng masustansyang pagkain. Paano nga naman po tayo makakaiwas sa influenza-like illness? Una po, siguraduhin na kumpleto ang mga bakuna sa buong pamilya. Panatilihin ang pagsusuot ng mask sa loob at labas ng bahay. Iwasan ang mga masisikip at mataong lugar. Takpan po ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Siguraduhin ang mga magandang airflow at ventilation. At ang panghuli po, ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay at gumamit ng alcohol at based hand sanitizer. Ayun, maraming salamat kasama nga Ate Isent at syempre patuloy pa rin po ang pagpapaalala ng ating Provincial Health Office na palagi ang mag-ingat sa iba't iba nga po mga sakit na nakukuha ngayong panahon ng tag-ulan. So tagi po nating tatandaan yung wild diseases na ating tinatawag, W for waterborne or water and foodborne diseases, ang ating I, influenza-like illness, ang letter L, leptospirosis, at letter D, ang ating dengue. Ang mga gabay pangkalusugan po na yan ay maaari nyo din pong mabasa at malaman sa ating Facebook page Batangas PIO at sa iba pa po nating social media platforms dito lamang po sa Batangas PIO. Siyempre, katuwang po natin ang Provincial Health Office sa pagpapalakas po ng paghahatid ng mga gabay pangkalusugan para sa ating kaligtasan. Kasamantala, baka meron ka pang naisa idagdag? Ayan, syempre, Kuya John at Sita Isent, hindi natin makakalimutan ang ating mga manonood ngayon, ang ating mga online viewers at mga nakikinig pa rin. 10:21 na po ng umaga, pero ayan, sabi po ni Cashel Kakanto, super happy Friday daw. Ayan na naman siya. Ready na naman siya mag-Sabado at Linggo. Yes. At syempre, batiin din natin mga taga-GS sa office. Ayun. Si Tita Hela Tienza, nanonood din sila at nakatutok ngayong umagang ito. Ang ating mga volunteer workers like po ni Ma'am Fe Panya po ng Alitagtag, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, kay Jaina Aguilera Balitaan. Hindi pa rin ako sanay na balitaan na yung last name mo. Pero ayan, good morning din sa'yo. Super demure na biyaheng Kapitolyo Reporter. Parang si kasamang... Salamat, ganyan talaga. Parang si kasamang Almira may comment din. Ang ano doon, napaka-sweet daw ng boses. But syempre, from Canada pa si Jaina. At saka syempre kay Elfie na nasa New Zealand. Hello, Ate Elfie. Kamusta naman? Mga pang-international yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Kaya nga po alam na ang biyaheng Kapitolyo ay hindi lang dito sa Batangas, kundi sa ibang bansa. Ayan. Yes. Kay John Roy Marasigan, good morning din sa'yo. Kay Lota Lailo. Yan, Tita Lota, good morning. Kamusta na po? Miss na namin kayo dito. Ayan, good morning pa rin po kay Rel Pradiliada, kay Jane. Good morning po sa inyo. Ayun. So maraming salamat kasamantala, Ate Isent. Baka meron ka pang ilang mga pagbati. At syempre, batiin din po natin ang nagpe-fiesta rin ngayon, ang bayan po ng Tingloy. Happy fiesta po sa lahat po ng mga taga-Tingloy. At syempre, ang lahat po ng ating mga empleyado na patuloy pong nakatutok ngayong umagang ito sa mga taga-engineering syempre, kay Manel at kay Judith na laging pumapasyal dito sa amin. Sa lahat po ng mga volunteer workers, sa lahat po ng mga MIOs na patuloy po nakikipagtulungan para po sa mas magandang samahan po ng mga MIOs at saka po ng provincial government
of Batangas. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, at gamitin na din natin ang pagkakataong ito para ipagbigay alam sa ating mga kababayan. Abangan po ninyo ang magiging advokasya at kampanya po ng pamahalang panlalawigan ng Batangas kontra fake news. Kami po ay maglulunsad ng isang programa kung saan tututukan po natin ang ilan sa mga maling impormasyon na dapat itama, dapat totoo, at dapat sigurado. Ano pa kasamang tala? Baka meron ka pang gustong batiin, pasadahan? Wala na? Wala na, Kuya Jonas. Ayun. Mukhang wala silang lakad, hindi kulot ang buhok. Hindi, si Almira. Mamaya magkukulot tayo. Si kasamang Almira ay Handa na si kulot. kasamang Almira, Handa na yes. siya. Mamaya daw ang kulot ni kasamang tala. Wala lang atan time kaninang umaga. Namaraka ka na ba sa ating food market? Hindi pa. Yun nga pala. Again po, inaanyayahan po naman kayo sa aming Community Food Market or VSR Community Food Market po. Bukas pa rin po yan ngayon at madami po kayong sure na mabibili dito. Huwag pong makakalimutan na magdala ng eco bag para po sa ating mga pinamili at para po syempre eco-friendly po tayo. Ayun. Ayan. So again, isang oras na naman po ng balitaan, kwentuhan at talakayan ang natapos para po sa araw na ito. Sa atin po mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming official Facebook page, Batangas PIO, at ilike po at mag-follow na rin po sa aming official social media accounts para sa iba pang updates. Tayo ay nagpalit ng ating profile picture. Yes, oo. Ayan. Subaybayan at magkakarinigan muli tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Maraming salamat po sa pagsama sa aming pagbiyahe ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan nga po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pamahalang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang nagbibigay solusyon sa mga pangangailangan, may pusong handang magmalasakit at maglingkod sa bayan. muli ito po si Jonathan Maharaig. Ito naman po ang inyong lingkod, Millicent Ramos. At ako naman po ang inyong Friday kapasada, Tala Cabello. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo ni na Gerard Season aka Julia B, Avon Luca Gimbal, kay Jeffrey Balitaan, kay Harold de Guzman, kay Julius de la Cruz, kay Tito Roger Aguirre, kay Marvin Domingo at kay Louie Di Maala, ayun. At syempre, andito si Ishan na nanonood sa atin ngayong umaga. Magandang umaga, Ishan. Wala Kamusta ka ka bang naman paso, dyan? Ishan? Sana all. Ayan, so tayo mag-e-end na ng maaga-aga ngayong araw na ito. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa tuloy-tuloy na serbisyo, buong talino at puso para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko, kasabay natin sa pagsulong. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong